Assalamualaikum at magandang araw. Naaga akong umuwi ngayon dahil marami pa akong gagawin dito sa bahay. Isa na doon ang pagluluto ng ulamin namin ngayong gabi. Bumili kanina si ama ng bakas at ito yung lulutuin ko ngayon. Sobrang mahal na kasi ngayon ng bakas. Dati kasi nakakabili ka pa ng malaking bakas sa halagang 350 pesos. Pero ngayon yung ganitong kalaki na bakas ay nasa 500 plus na. Bago ko yan tatarin ay tinanggal ko muna yung hasang ng bakas. Nung bata pa ako akala ko yan ang utak ng isda. Hindi pala, hasang lang pala yan. Biniyak ko muna sa gitna itong isda para matanggal yung kawayan na nakatusok dyan sa loob ng body ng bakas. Bago ko nga pala hiwain ay pinagtatanggal ko muna yung mga tinik ng isdang to. Nakakasagabal kasi yan lalo na kapag hinihiwa na itong bakas. Yan din kasi minsan ang dahilan kaya madaling nadudurog yung bakas kapag hinihiwa na ito. May mga bakas na matitigas at meron din naman na malalambot na madali lang madurog. Ang pinakaayaw ko naman parte ng bakas na likobit ang lasa ay yung sa may bandang tiyan. Kakaiba kasi ang lasa na medyo mapait na ewan. So na nga pagkatapos ko maghiwa ng bakas ay sunod ko namang hiniwa yung dahon ng sibuyas at sitaw na isasahog ko sa lulutuin natin ngayon. Nagdikdik na rin pala ako ng maraming sakurap at dinamihan ko na rin yung nilagay kong sili. Hinugasan ko muna itong bakas bago ko lutuin. Hinanda ko na rin itong sapal ng niyog na ihahalo natin dito sa lulutuin nating bakas. Ito naman sa may sapal ng niyog ay naglagay lang ako dyan ng palapa, turmeric powder, asin at pampalasa. Pagkatapos ay minix-mix ko lang yan. By the way, naghugas nga pala ako ng kamay bago ko hawakan ng mga to. Dito naman sa may kaldero ay naglagay lang ako ng papa sa ilalim na bago ko isa-isang nilagay itong mga hiniwang bakas. Inayos ko lang yan para kumapit yung lasa ng sapal ng niyog sa may bakas. Disclaimer lang po, hindi po ako bihasa sa pagluluto. Baka kasi may mag-comment na naman dyan ng kung ano-ano. At saka magkakaiba rin kasi tayo ng way sa pagluluto ng mga kinakain natin. Sa huli ko na rin nilagay itong sitaw para pag naluto ay madali lang yan hanapin. Kontik ko na rin pala makalimutan itong dahon ng sibuyas. Yan pa naman din yung paborito ni ama. Pagkatapos ko yan lagyan ng kaunting tubig ay tinakpan ko na rin at sinalang na rin dito sa may lutuan. May niluto nga pala ako kahapon na bada. Masyado daw yung maalat sabi ng mga kasama ko dito sa bahay. Kaya eto, gagataan ko na lang ulit para mabawasan yung pagiging salty nitong badak. Isinahog ko na rin dito sa gagataan kong badak itong ulo ng bakas. Request din kasi yan ng mga ka-housemates ko. Habang hinihintay kong maluto yung mga niluluto kong ulam namin mamaya, inaghugas muna ako ng pinggan at iba pa. Para naman hindi masayang yung oras ko, ika nga nila, time is gold. Para naman mamayang pagkatapos namin kumain ay konti na lang yung huhugasan ko. Iwan ko ba konti lang naman kami dito sa bahay pero pagkatapos namin kumain ang dami namin hugasan na pinagkainan. Pagkatapos ko maghugas ng pinggan ay naglaba muna ako. Para kinabukasan na hindi na ako gigising ng alas 3 ng madaling araw para maglaba. Konti lang naman tong lalabahan ko. Ayaw ko kasi mag-stock na napakaraming labahin dahil nakakapagod yun. Mga damit ko lang to at ni ama at yung bunso kong kapatid na lalaki. Pag nandito yung sister ko, siya yung madalas maglaba pero dahil wala siya dito kaya ako muna yung naglalaba. Pagkatapos ko banlaman yung mga nilabahan ko ay chinik ko na rin tong niluluto kong bakas. Tinikpan ko na rin to kung kamusta naman ba yung lasa. Siyempre masarap yan dahil ako ang nagluto. Hinangon ko na rin yan dahil luto na rin din naman yan. Kanina pa kumukulo itong ginataan kong badak at sa tingin ko ay pwede na yan hanguin. Hindi na rin pala ako nagdagdag ng asin at pampalasa para kasi sa akin ay tama na yung lasa nito. Kinabukasan naman ay pumunta muna ako sa bahay ng brother ko at doon muna ako kumain ng lunch. May baon nga pala akong pagkain tas yung ulam ko naman ay yung niluto ko kagabi. Habang naglalakad kami kanina papunta dito sa bahay ng brother ko ay may nadaanan kaming nagtitinda ng pansit kaya bumili ako. Naging kakaiba na ang itsura nitong kinakain ko dahil pinaghalo-halo ko lahat yung mga ulam ko. Pagkatapos ko kumain ay bumalik ako ulit dito sa tindahan. Sobrang inaantok ako ng mga oras na yun dahil wala akong kasama at wala rin akong makausap. Tapos ng mga sumunod na araw ay nag-half day lang ako sa pagbubukas ng tindahan dahil sasama ako kila ama dahil may dadaluhan silang wedding kaya gusto kong sumama. Bilang lang kasi sa daliri ko yung mga kasalan na pupuntahan ko. Tamad kasi akong lumabas kaya lang naman kasi ako sasama ngayon dahil wala akong magawa ngayon. Medyo malayo itong pupuntahan namin, nasa 7 district to at never pa ako nakapunta dito. Simple lang yung kasal na pinuntahan namin at hindi na ako nag-video doon. Mag-alas 4 na ng hapon nang mapagpasyahan namin umuwi baka kasi abutan kami ng ulan sa daan. Mahirap na dahil medyo malayo pa naman din ang uuwian nitong mga kasama namin. Nung papauwi na kami may dadaanan kaming nagtitinda nitong parang puto na gawa sa kamuteng kahoy. Pagpasensyahan nyo na hindi ko kasi alam kung anong tawag sa pagkain to. May tinitinda rin pala silang tapay. Gusto ko sana bumili kaso wala akong pera. Kaya ito munang puto ang binili namin. Kumuha lang kami dyan ng 20 pieces. Bumili na rin pala kami ng soft drinks dahil nauuhaw na ako at para naman may panulak itong kakainin naming puto. Bali wala nga pala akong ginastos ng mga oras na yan dahil lahat yan ay libre sa amin ni ama. Sumama lang ako kay ama para naman may
may upload akong video. Saka nakaramdam na rin kasi ako ng gutom ng mga oras na yan. Konti lang kasi yung kinain ko kaninang lunch dahil medyo nagda-diet tayo kahit hindi ako mataba. Pagkasakay ko agad dito sa sinasakyan namin ay binigay ko na sa kanila isa-isa itong binili naming snacks. Nung hindi pa nangyayari ang Marawi Siege ay sa Barrio Paypay kami madalas nakakabili nitong ginagad na kamuting kahoy na parang puto. Pagkarating namin sa bahay, nagpahinga lang ako saglit. Pagkatapos ay sinimulan ko na rin balatan itong sayote. Ito lang kasi yung nakita kong gulay sa ref namin. Kaya ito lang din yung lulutuin ko. Bala ko sana magtinola ng isda kaya ito yung sayote na lang ang isasahog ko. Baka kasi masayang pato at tumubo na lang bigla sa ref namin. First time ko magluluto ng tinolang isda na sayote ang sahog na gulay. Sana naman ay masarap ang resulta nito mamaya. Kung napapansin nyo na medyo madilim ng mga oras na yan ay dahil yun sa wala na naman kaming ilaw. Kaya magtitiis muna tayo. Gaya ng nakasanayan ko, hiniwa ko naman sa maninipis itong sayote para mabilis yan maluto. Mamaya ko pa ito lulutuin dahil hindi pa dumarating yung brother ko na inutosan kong bumili ng mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto. Habang hinihintay ko siyang dumating ay naghugas muna ako ng mga kaldero. Nung hinuhugasan ko yung mga takip ng 5-5 na kaldero, hindi ko napansin na matulis pala yung gitnang part ng takip ng kaldero. Kaya eto, nahiwa itong little fingers ko. Luto na rin pala itong sinaing kong kanin. Kaya hinalo-halo ko muna yan para hindi yan matigas kapag nilagay sa plato. Dumating na rin pala yung kapatid kong inutosan kong bumili nitong ginger, sibuyas at kamatis. Pagkakuha ko ng mga yan, hinugasan ko na rin at binalatan ko na ang mga dapat balatan. Ngayon saka ko naman yan hiniwa isa-isa. Tapos sinaglagay lang ako dito sa may kaldero ng katamtamang tubig na magsisilbing sabaw nitong lulutuin ko. Pinaglalagay ko na rin siya ng mga hiniwa ko kaninang sangkap. Pati na rin itong diniktik kong palapa. Pagkatapos ay tinakpan ko muna itong kaldero. Kinuha ko na rin sa ref itong binili nilang isda kaninang umaga. Hindi ko alam kung anong tawag sa isdang to. Kumuha lang ako ng 6 na perasong isda na titinulahin ko. Medyo matinig ang isdang to kaya kinaliskisan ko. Kaninang tanghali ito yung inulam naming isda. Ang ginawa naming luto sa isdang yan ay prito. Sa totoo lang masarap ding piniprito ang isdang yan. Kalasan niya yung isdang katulong. Namiss ko tuloy yung isdang katulong na biyansul. Pagkatapos ko yan kaliskisan, hinugasan ko na rin yan ng maayos. Kumukulo na rin itong sabaw, sinialis na yan na pwede na natin palanguin dyan itong mga alaga kong isda. Pinakuluan ko lang yan ng 3 minuto bago ko inilagay dyan itong sayote. Bali itong sayote ay malambot na yan dahil nilaga ko yan kanina. Tinemplahan ko na rin yan ng asin at pampalasa. Naglagay na rin ako ng kaunting suka. Pinakuluan ko na naman yan ulit bago ko yan hinango. Fast forward, kinabukasan naman ay nagpahatid ako sa brother ko dahil uwi na ako sa bahay ko. Namiss ko na rin kasi yung alaga ko. 1 buwan na rin kasi akong hindi nakakauwi. At yun lang muna, pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!